Sa paglipas ng panahon, marami pangalan ang malilimutan, ngunit may ilan na hindi kailanman nawawala. Buenos días, yo soy Severino Reyes, un escritor, un dramaturgo y sobre todo, un Filipino que ama el arte de contar historias. Marahil hindi mo agad ako nakilala, pero kung narinig mo na ang mga kwento ni Lola Basha, malamang isa ka sa milyong-milyong Pilipinong lumaki sa aking mga kwento. Ipinanganak ako noong ika-11 ng Pebrero, 1861 sa Santa Cruz, Maynila. Mula pagkabata, mahilig na akong magbasa at magsulat. Ngunit hindi basta ang mga kwento ang nais kong likain. Gusto kong ipakita ang tunay na buhay ng mga Pilipino. Sa aking mga dula, ipinakita ko ang pag-ibig, kalayaan at diwa ng ating lahi. Isa sa aking pinakatanyag na obra ay ang Walang Sugat. Bago tayo dumako sa mas malalim na usapin, nais kong ibahagi na ako'y nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Latran at nagpatuloy sa Universidad de Santo Tomas, kung saan higit kong pinagyaman ang aking kaalaman sa Espanyol, Latin at panitikang Pilipino. Sa panahong iyon, ang Espanyol ang pangunahing wika ng edukasyon. Pero sa kabila nito, ako'y naniniwala na ang wikang Tagalog ay hindi dapat malimutan. Kaya, ginamit ko ito sa aking mga akda. Ninais kong ipakita sa aking mga dula ang tunay na kalagayan ng ating bayan sa ilalim ng pananakop. Sa pamamagitan ng sarswela, tulad ng Walang Sugat, aking ipinakita ang pag-ibig, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. No mas opresyon, hindi dapat tayo manatiling alipin. Ang panulat ko ang naging sandata ko laban sa panghapon. Tinawag nila akong ama ng dulang Pilipino, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa aking hangaring ipakita ang katotohanan ng ating lipunan. Isa sa aking pinakamahalagang likha ay ang Walang Sugat. Ang Walang Sugat ay isang dula na tumatalakay sa pag-ibig at revolusyon sa panahon ng pananakop ng Espanya. At ilan rin sa aking mga sikat na gawa ay Minda Mora, na isang dula tungkol sa kultura ng mga Muslim sa Pilipinas, at ang Pilipinas para los Filipinos, isang dulang nagpapakita ng nasyonalismo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aking pagmamahal sa panitikan. Ninais kong maabot ang bawat tahanan, kaya't isinilang si Lola Basha. Noong una kong isulat ang aking mga kwento para sa Lawayway, hindi ko inakala na ito'y tatangkilikin ng marami. Ang aking layunin lamang ay makapagbatid ng aral at aliw sa kabataan. Ngunit ang pangalan kong Severino Reyes ay tila nalimutan ng panahon. Mas nakilala ako sa katauhan ng isang matandang babae, nakaupo sa duyan at may hawak na pamaypay at nagsasalaysay ng mga pambihirang kwento. At ito ay walang iba kundi si Lola Basha. Sino ang mag-aakalang ang kwento ng isang matandang babae ay magiging buhay ng panitikang Pilipino? Bilang isang manunulat, hindi lamang ako nag-iiwan ng mga kwento, kundi isang pamana ng karunungan. Ang panitikan ay hindi lamang aliwan. Ito ay isang salamin ng ating pagkatao, isang tagapagtanggol ng ating kultura, at isang guro na hindi nagpapagod sa pagtuturo ng mga aral sa buhay. Sa bawat talata, sa bawat dula, isinulat ko ang kasaysayan ng ating bayan. Ang ating panitikang Pilipino ay puno ng puso at diwa. Dahil sa panulat, naipadama ko ang pag-ibig, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Hindi natin maaring ipagwalang bahala ang ating sariling panitikan. Hindi tayo dapat mahulog sa anino ng mga banyagang kwento habang pinababayaan ang sarili nating yaman sa literatura. Ating ipagmalaki ang ating panitikan dahil ang ating kultura at kasaysayan ay narito sa ating sariling kwento. Viva la literatura Pilipina! No olvidemos nuestra identidad. Ang panitikang Pilipino ay hindi mamamatay hanggat may mga pusong handang makinig
at mga matang handang magbasa. Muli, ako si Severino Reyes, isang manunulat, isang Pilipino, isang kwentistang hindi kailanman malilimutan. Paalam.